Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan. Kabayan Gemini, this reading is for you. July 12 to 18, 2026. Kuha tayo na iyong angel numbers. Maraming salamat muna sa inyong lahat. Sa mga nagpa-personal reading, sa inyong lahat as in. Tingnan natin na energy reading. Sa mga gusto magpa-personal reading, ilalagay ko dyan sa screen, sa video, yung aking FB. Pakicheck na lang para hindi rin kayo ma-scam. O kaya punta kayo sa description below o dyan sa aking channel. Dyan yung link. No? Yan. Direct kayo doon. Tingnan natin Gemini. Vice versa, energy reading. Personal reading, hindi. Hindi mo ito personal reading. General reading ito. Okay? Okay? Gawin kayo yung mga warning. I-reverse, i-analyze, piliting maiwasan para hindi maganap o mangyari. Okay. Okay. Andito ka sa sitwasyon, may mga bagay ka na iniisip. May mga bagay na either nakapagpapagulo sa'yo or marami ka lang talagang iniisip, mga bagay o sitwasyon sa buhay. May mga dine-daydream yung iba, pinapantasizing, or nagkakaroon na mga wishful thinking. Nandito yung sitwasyon, may mga tensyon na hindi pa totally nare-resolbahan. Or sa iba naman sa inyo is nandun ka sa point na nagkakaroon kayo ng mga choices in life. May mga bagay na pinag-aaralan, aaralin, aalamin, sisiyasatin, or kung paano man yan to success. Handito yung point din na nagkakaroon ng mga urong-sulong na sitwasyon, pwedeng nahando sa point na yon, or may mga pagsisiyasat, paghahanap mo ng katotohanan, dapat ba, ganito ba, kailangan ba, dapat ba, nahandoon yung pag-isolate, kumbaga. Nagkakaroon ng mga pagpaplano sa mga bagay-bagay, o may mga bagay ka na nagkakaroon sa iba sa inyo ng interest. Kuhanin mo lang yung sa'yo na ng interest sa mga bagay, or maybe you have a exciting plan na situation, pero maaring yun is either may mga bagay na magkakaroon ng pagbabago sa mga planong iyon o sa mga aaksyonan o sa mga gagawin mo this time sa nakikita ko sa iyo dito. Andito rin yung sitwasyon na magkakaroon ka ng controlling when it comes sa ibang aspeto ng buhay mo. Kaya pwedeng sa feelings, sa physical mo, sa emotion mo, sa spiritual mo, or kung saan aspeto ng buhay, pwede rin sa pera, or kung saan aspeto. Basta there's a controlling situation happen into your life. Mga bagay na you still holding, or hindi mo pa kayang ma-let go. Andito yung point na meron kang kahilingan na ma-achieve mo sa iba sa inyo, or may mga success situation na ma-achieve nyo. Sa iba dito, pwedeng mangyari siya within 3 to 4 to 5 days, weeks, or months, or maybe sa iba sa inyo is years, no, na doon sa point na iyon. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. May mga ikakagulat, ikakasya ko, ikabibigla ka doon na sitwasyon, na ito is magagaling sa isang mas mataas na tao sa iyo. Pwedeng magulang mo, kapatid mo, or tao na kapamilya mo, o pwedeng your boss din sa iba sa inyo, or kung saan aspeto ng buhay mo, pwedeng may mga revelation na magaganap o mangyayari. Ang sinasabi, andito rin yung point na may tao kasi dito na nahatak siya ng nakaraan. Hindi ko alam what way, bakit. Siguro merong sitwasyon na kapagpahatak sa kanya. Maybe this is you. Sa nakikita ko dito, andun din yung point na may mga bagay ka daw na mapapanaginipan na maaring hindi mo maintindihan or magiging magulo sa iyong isipan. May mga abundance na parating, or may mga bagay ka na gusto mo talagang i-recover, i-success, or actionan, no? Pwedeng nahadon sa point na yun. Sa iba sa inyo is pwedeng may mga ikasisiya ka or makakaramdam ka ng kasiyahan, or may mga abundance na darating, or pwedeng sa iba dito is an enlightenment, or naghahanap ka talaga ng enlightenment sa ibang aspeto ng buhay mo. Yung pwedeng nahadon sa point, may mga kasiyahan na pwedeng maganap, o ikasiyahan within the 19 weeks or 19 days. Yan. Bilangin nyo na lang kung 19 yan, 4, 8, 12,
16, 17, 18, 19, pwedeng 3 to 4 months or basta 3 to 4 something or pwedeng days iyan sa iba, pwedeng nahadlo sa point na iyon ano. Yun nakikita ko. May mga outgoing situation din, pwedeng may mga paglabas o aalis ka, lalabas ka, may go out kasi ako nakikita. And then also is may tao ako nakikita dito na makasarili or sakim. Or pwede rin kasi na sarili lang din niya iniisip niya. Parang hindi siya nababothered na basta gagawin niya yung gusto niya, gagawin niya yung ganito, ganyan. Basta it's more on self kasi yung nakikita ko. Sa iba naman sa inyo is may tao dito na kailangan daw ng self-care. Lalaki or sa iba sa inyo is ito is kapamilya. Hindi ko alam why, pero kailangan daw or may tao na kailangan ng self-care. Mari nakita ka ng mga repeating numbers or connected sa yung number na ito, ibig sabihin, your angel is trying to connect dahil may gusto siyang message na gustong ibigay sa iyo. 1331, 0110, 1919, and 1515, tsaka we have the 7, the divine number. Change is coming. No, nandun yung point na yun. Tulad ng sabi ko kanina, magkakaroon ng mga enlightenment, pwede magkakaroon din ng letting go, or as in decision making to change, or sa iba dito is pagbabago ng pananaw sa kinabukasan or kinakailangan. There's a big break happen sa buhay mo, may mga cycle na magtatapos, or there's a completion talaga. Sa iba dito, this is a revert. No, handito yung sarili mo rin, kumbaga nandun yung point na mas more ka siguro mag-focus sa ginagawa mo ngayon, maybe in your talent, yung trabaho mo, yung mga bagay na sitwasyon na that you have, no? Yun ang sinasabi dito. Handin din yung point na maaring inspired o may inspired yung iba, may mga pasasalamat o mapapuri, may mga gift din ako nakikita, makaka-receive ka or ikaw magbigay nito, mga ganun. But still, handun yung kasi yung point na ano either may ipapadala sa universe to give that gift, mga ganun sitwasyon, ano. In what way, hindi ko alam. Pwedeng sa pera, pwedeng sa tao, pwedeng sa sarili, pwedeng to your idea, or pwedeng sa ginagawa mo ngayon, kung ano man yan. Yun ang nakikita ko sa iba. But still, it's more on changes ito, no? Sa nakikita ko sa'yo kasi may completion ka. Also, this a completion, the beginning and the completion. Ito rin completion din ito. Merong mahalagang, importanteng bagay ka daw na gagawin. Yan, no? All effort will be rewarded. Big time. Congrats. And, syempre, your dreams will soon come true. Make some space for a new experience. Sabihin, may mayroon ka nga talagang dapat na ilet ko sa buhay mo. Kasi the zero is the ending yan eh. 1331 is a good fortune. Congrats, Gemini. Okay? Ibig sabihin, may magkakaroon o makaka-receive ka ng advice o may taong magbibigay ng opinion o may taong kakausap sa'yo. May tao na bibigyan mo ng comfort or siya yung magko-comfort sa'yo or ikaw ito. Major changes is coming. Individuality, independence. This for yourself, ano. Good fortune, new beginning. It's more on growth ito naman, ano. Have faith in your skill and talent as they are tool that can provide you with bright future. Ibig sabihin kung ano yung talent mo ngayon, yun yung makakapagbibigay sa'yo ng magandang kinabukasan sa'yo. A piece of good advice, a moment of enlightenment, or comforting message is on its way. Everything will work out in your favor. Parang nasabi ko rin kanina yung sinabi ko. Yung sinakalagay dito. Congrats sa iyong good fortune na magaganap o mangyayari dahil changes is coming. Energy ni Gemini. Energy. Ay, ano ba yan ate?
Okay, when it comes sa iyong energy, sa energy mo, this time ang nakikita ko sa iyo dito, masaya ka naman, you are satisfied in what you have, material man yan, spiritual, nandun ka sa point na yun, nandun din naman yung point na maaring iba sa inyo is totally busy, may mga bagay na talagang ginagawa mo yung fashion mo, ginagawa mo yung gusto mo, may mga action and excitement naman din ako nakikita sa iba sa inyo, yun ang nakita ko energy sa inyo, yung iba naman sa inyo, maaaring may mga hinihintay kayo o may mga paghihintay na sitwasyon, ano, handun din yung point na nagkakaroon or pwedeng na doon sa point na may mga plano akong nakikita sa iyo, no, mga bagong plano, mga yun nga sabi ko kanina, parang nandito when it comes to good fortune is change siya ng perspective, mga bagong pananaw sa kinabukasan, ganyan. Maaring busy din yung iba sa inyo, no? Sa nakita ko, maaring may mga pinagkakaabalahan kayo na gustong-gusto niyo talaga. Sa nakita ko dito, or may ikaka-busy ka this time. Handun din yung point na, we have the 10, oh. Nga. When it comes sa yung energy din is may challenge or pwedeng may sitwasyon na matcha-challenge ka, no? Or may mga challenge ka nakakaharapin this time. So, nakikita ko sa iyo dito, yun. Handun din yung energy mo na malakas. Handun yung lakas mo. Handun yung lakas ng loob mo, yung katatagan mo. Handun yung ready ka sa mga darating na pagsubok sa'yo. Or, kumbaga, siguro ano ka, you want to try everything. Parang handun yung magta-try ka ng mga something sa buhay mo. Ganyan. Pakikipagsapalaran ka na doon ka sa point na yun. To success, mga ganun. Yun, may mga may mga new idea maybe sa iba sa inyo or may mga pagpapasya na gagawin, siguro may mga may mga sisimulan kayo ng mga begin to your project, begin to your action, passion, creation, idea, mga ganyan. May paninindigan ang nakikita ko sa iba sa inyo. Bisi-bisihan yung iba, no? And tingnan natin ang parating kay Gemini. Tandaan nyo ha, yung mga i-analyze, i-reverse, para maiwasan nyo, gawa kayo ng paraan. Parating po. Thank you. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito, Gemini. Merong tao na makikipag-communicate sa iyo or may malalaman ka sa kanya, no? Nakilala mo na siya. As in, kilala mo siya. Pwedeng friend mo siya, kapatid. Basta connected siya sa iyo eh. Yun ang nakikita ko. May makikipag-communicate sa iyo or maybe ikaw. Andito na yung point na may ikalulungkot. Magkakaroon kasi ng pag-isolate. Ganyan. May mga ikalulungkot o kaya pagsisisihan or mag-isolate ka dun sa sitwasyon or sabihin, siguro may konti lang na dissatisfaction, mga ganun, o kaya magkaroon ka ng mga self-questioning into your life. Bakit ganun? Bakit ganyan? Mga ganun sitwasyon. Basta magkakaroon ka na, mafe-feeling stuck ka kasi dun sa sitwasyon. Or maybe nahando yung point na there's a rejection happen into your life. Kasi magkakaroon doon ng pagbabago dito. Magkakaroon ng muling pagpaplano or may mga paplanuhin sa ibang aspeto ng buhay mo. Parating din sa iyo is na yung point na magkakaroon ng mga celebration, ano? Ako nakikita, 2 to 3 to 4 days, 4 weeks, or 4 months, pwedeng nando sa point. Pero sa iba sa inyo is may mga happy gathering, pregnancy situation, marriage situation, mga ganyan. There's a joy, ako na nakita na parating sa iyo. Andin din yung point din, pwede mga papag-uusapan lang din about dun. O kaya sa iba naman, mga mag-chill-chill, lalabas kayo, kakain kayo, ganyan.
yung may mag-aayaan, mga gano'n, no? Kasi may go out din ako nakita kanina, di ba? And then also is mag-ingat ka na lang din sa nakikita ko dito, ikaw or someone is connected sa'yo kasi meron din ako nakita na medyo paghilab ng tiyan. Hindi ko alam kung sisikmurain ka ba, may menstruation ka ba, or lalaki ka man o babae, kung ano man yan. Medyo masakit yung bandang gitna ng katawan or tiyan siya, baka naman nag-LBM ka or baka may nakain ka. Basta there's a pain ako na nakikita sa iba sa inyo. Mag-ingat na lang din kayo, no, sa iba. And then also, parating din sa iyo is magkakaroon ng mga salungatan na sitwasyon. Yun yung sinasabi ko na kailangan yung i-reverse, hindi yung ate ang ang negative naman. Hindi yung negative, it's a warning, no? Kaya nga, binibigay sa inyo yung warning para maiwasan nyo. 'Di ba? O pag sinabi may salungatan, anong gagawin mo? Makikisawsaw ka ba sa salungatan o ikaw yung gagawa ng salungatang sitwasyon? 'Di ba hindi? 'Di ba? Yun yung umiwas ka. Huwag mong gawin. Be quiet. Be calm. 'Di ba? Nandun sa point na yon. Wag maging fire. Wag pabigla-bigla. Mga ganong sitwasyon. Yun yung pag-a-analyze. Hindi yung iniisip nyo agad na ano. Kasi yun yung doon ka magkakaroon ng positive outcome. Kasi sa nakakarinig ka ng mga positive, tas hindi mo naman alam yung warning, di ba? Mga ganun sitwasyon. Well, it's your choice. No, choice mo yan. Magkakaroon din ng mga hindi pagkakasunduan, pagtatalo, alitan. No, handito rin yung point na ingat ka na lang sa pera mo kasi either yung iba sa inyo is mas maraming lalabas na pera, mas magastos o sobra-sobrang gumastos or may malaking paglabas ng pera sa iba. Tandaan nyo palagi na pag naipon ng yaan is lumalaki yan ha, kahit paunti-unti pa yung gastos. Mag-ingat ka na lang kayo sa sitwasyon. And then also is, pwede rin kasi iba, pero tingnan pa rin natin yung pera mo ha mamaya. Iba sa inyo, tarot reader din kayo, no? Yun. And then also, ang nakikita ko sa iyo dito, maybe you are holiday ka, resting time ka ba, or maybe you're thinking about vacation, or baka gusto mo munang mag petiks-petiks, mga ganyan, gusto mo magsaya-saya muna, you want to recharge, or kinakailangan mo rin sometimes, pag medyo pagod ka na rin, no? Yun na nakita ko, kailangan mo rin ng katawan mo. Iyon. May hinihintay ka pala iba dito. Tingnan natin ang iyong dapat na iwasan. O yeah, be calm ha. Maging calm kayo. May tao na parang, hindi ko alam kung ikaw sa kanya or siya ito sa'yo. Walang tiwala at hindi believe. May ganun tao. Tapos may tao din na hindi siya ganun ka-open when it comes to an apology. Hindi siya ganun pwede hindi siya talaga nag-apology, hindi siya nagsasorry. Basta ganun, hindi siya open sa mga ganun. Dapat iwasan. Dapat iwasan niya. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo, syempre, tulad nung kanina, yung mga conflict, ganyan, iwasan mo na hindi ka magpursige, magtiis, magtiyaga sa mga bagay. Iwasan mo yung mga sitwasyon na pwedeng mag-cause ng chronic fatigue, pagod, o hirap. Handun din yung point na iwasan mo, syempre, is not to put a guard when it comes to yourself. Handun din yung point na kung kailangan mo protektahin yung sarili mo, kailangan mo depensahin yung sarili mo, kailangan mo magkaroon ng limitation when it comes sa sarili mo. Iwasan mo rin na yung magkaroon ka ng labis-labis na sitwasyon. Lahat ng labis is masama. Tandaan mo ha, lahat ng labis is masama. Ipasok mo yan sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Iwasan mo yung mga pagkayamot, sama ng loob, yung pagkainis, yung mga pagtatalo, yung hindi pa pakikipagkasundo, yan, iwas ka doon, ganyan. Or hindi ka mag-focus sa mga nanaisin mo, ganyan. And then, iwasan mo din
is yung siyempre sa sarili, yung hindi ka magtiwala sa sarili mo. Alam ko na meron kang tiwala sa sarili mo, yun nga lang sometimes there's a doubt, no, na nandoon. And siyempre, you need to open up din, or you need to be open-minded, or you need to be open up kung may mga bagay o sitwasyon na kailangang sabihin, speak out in a good and a nice way, o kaya kung may mga saloobin, sabihin din, mga ganong sitwasyon. Release mo yung mga anxiety or mga pwede ika-anxiety mo, stress, depression mo, i-release mo yan, or wag kang gumawa o pumasok sa sitwasyon na ganun yung magiging outcome. Basta value the person who value you, ang sinasabi dito, and always have faith. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Gemini. Anak, oy, 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 oy. Ano yan, nag-aaway? Gemini. Anak, sandali. Love. Nagpupo. Ang dali. Anak, nagpupo ka pa dito. Nagbigay ka pa ng blessing. Okay, when it comes sa iyong love, tatandaan niyo palagi, this is a vice versa. No? And don't forget to subscribe, like, comment, and syempre paki-hype na rin ang aking video. Yan. Mas malaki nakakatulong niya rin. No? Syempre nakakapagbigay din yan ng motivation sa aming mga content creator, syempre. Diba? Okay, when it comes sa love. Sa love mo, kung single ka, ay, ganun, universe. Kung single ka, pwedeng may isa or dalawa akong nakikita sa iba sa inyo. No? Andun yung point na mararamdaman mo na isa sa kanila is magiging very kind pagdating sa iyo. Well, pareho naman silang kind. Yun nga lang, sa isa dito, sa sitwasyon na to, is magkakaroon ka ng disappointment. Or, oo, basta magkakaroon ng sadness or disappointment ang isa dito. LDR ba kayo? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Well, attractive ka naman, Gemini, sa nakita ko sa'yo dito. You're more focused sa sarili mo, pero mag-ingat ka na lang din, no? Kasi may painful ako nakikita. Basta slowly but surely, ang nakita ko dito. Yun. And then also, is kung kayo is nakahiwalay nitong tao to, yes, nagkaroon ng paghihiwalay. Kumbaga, andun din yung point na ano, no, nagkaroon ng movement. Pero, more on confident, nagkaroon ng pagbabago, but still, lumayo man siya sa'yo, handun pa rin yung point na hindi 100% na nakalimutan ka niya. Hindi. As in, hindi. Ang nakita ko sa kanya, handun pa rin yung point na either naghihintay ito or nababalik tanaw siya sa nakaraan, pero may pinagdadaanan siya ngayon na painful. I don't know why, but there's a painful situation siya na pinagdaanan. Nagkaroon ng movement, oo. Yun. Pero siguro, kasi dito sabi niya forgiveness, tapos nababalik tanaw siya, tapos may pinagdadaanan siya na painful, na parang sinasabi niya na sana na maibalik ko yung dati or bumalik ako sa dati, parang nandun sa point na yun. Parang nagkakaroon siya ng ano siguro ano to, comparison sa estado niya dati or tsaka sa ngayon na nangyari sa kanya. Siguro nagkaroon siya doon. Okay, kung kayo naman is may third party relationship. So may mga third party relationship. Mararamdaman mo naman, 'di ba, medyo cold na siya sa iyo or maybe this is you. Yun na nga lang siguro. Oo, may lungkot. Hinahanap mo rin naman kasi yung joy and happiness comes sa sarili mo. May third party talaga sa iba, no? And then also, maybe sa iba sa inyo, you're still holding this connection. Kumbaga, kahit na masakit, nagsasaya-saya ka na lang siguro, or pwede rin naman kasi may kinasisiya ka na rin, di ba? Doon sa point na yun. Sa iba sa inyo may pagkalito. Hindi mo alam kung paanong direction ang gagawin mo o tatahakin mo. Pero, yung iba sa inyo darating daw yung point
na there's a possibility na magkakaroon ng hiwalayan dito sa situation mo. Sana, kung gusto mo pa kumapit dito kahit may third party kayo, di kumapit ka. Diba? O kung ikaw naman yung third party, or hindi man, di ba? Kasi may tao rin na dumarating o may darating din na tao na magkakaroon ng interest sa iyo or ikaw ang magkakaroon ng interest sa kanya. May darating. Maybe both of you, baka mag-same pattern kayo, no? Both. Yun na nakita ko. Iba sa inyo, either ikaw yung kasal o siya yung kasal or same kayong kasal, ano? Yun na nakita ko dito. Kung kayo naman is walang third party relationship. Maring in the past nagkaroon ng hindi magandang situation, no? Pwedeng nandun sa point na na-stagnant siguro in the past, and this time is okay na ang lahat. Kumbaga nagkaroon na kasi ng movement, nagkaroon na rin ng recovery in some aspect of life. Handun naman yung valuing, handun yung nagbibigay ang isa sa inyo or both of you, nagbibigay ng effort sa connection na ito. Pwedeng iba dito LDR, ano? O kaya handun yung, kung hindi man, handun yung point ng love, pagpapahalaga, giving, give and take relationship. Yun nga lang, syempre, hindi kasi maalis sa relationship yung disappointment. Natural yan. Natural yan talaga, no? Sa iba, nandun yung point na maaring isa sa inyo is, siguro, it's more on movement and recovery kasi yung isa, kaya handun yung point din yung isa, or ikaw ito, or siya ito, nagkaroon din siya na pagbabago when it comes sa kanyang pananaw, sa kinabukasan. Yun ang nakikita ko dito. Handun din yung, may conflict. Ano ba yun? Magkakaroon daw kayo ng konting hindi pagkakaintindihan, or pwedeng sa oras ito, o kaya pwedeng sa mga hindi pag-ayon o hindi kagustuhan, malaki o maliit yung conflict situation, or pwedeng mga intense, disappointment, ma-depress ka, malungkot ang bawat isa, or hindi lang magkaintindihan siguro sa iba. Yan, mga mild lang din naman siguro sa nakikita ko dito. But still, wala naman ako nakikita kasi they still holding, yung isa, still holding pa rin naman sa nakikita ko dito. Yun. May mga dito, parang isa sa inyo, it's more on excited or nagkakaroon ng excitement in this connection. Siguro pa nag-uusap kayo, basta may mga excitement ako nakikita. Money and trabaho ni Gemini. Ay, ano ba yan? Bakit ba ganito tong card na to? Money and trabaho. Okay. Okay, pagdating sa iyong money and trabaho, sa trabaho mo, hindi mawawala yung mga tao na bullying, yung mga tao na minsan nakakapagod na rin kapag makapag-usap sa kanila, makapag-communicate sila, or pwede naman na ando sa point na sa trabaho mo talaga nakakapagod, no? Kung ano man, I don't know why, kung bakit napapagod ka, pwedeng sa mga kasamahan mo, o yung trabaho mo talaga nakakapagod, o yung mga ginagawa mo nakakapagod. Andun yung pagod na nararamdaman. Sa iba naman sa inyo, pwedeng nasa ibang bansa kayo, no? Yun. Or kung gusto niyo mag-ibang bansa, yes, may nakikita ako na path na pwede kayo magtrabaho sa ibang bansa. Kasi iba dito maaaring nasa ibang bansa din naman. Sa trabaho mo, yun lang. Well, ando naman din yung point kasi na siguro kung magkakaroon ng mga bullying or mga hindi magsi-same page na tao, ando na lang din yung point na isinasaloob mo na lang to. Kumaga, kinikip mo lang yung sa feelings mo, di ba? O pwede rin na iniiwas-iwasan mo or iniiwasan kanila, mga ganyan, may mga pag-iwas sitwasyon. But still, you try to make it balanced, this connection, no? Kasi hindi naman lahat is pangit yung pagtingin sa iyo eh. Meron din naman mga tao na okay naman yung communication pagdating sa iyo, sa nakikita ko dito. And then also, kung sa pera mo naman dito, sa pera mo is nahandon yung point na
Maaring sa ngayon is you still in recovering situation pagdating sa pera mo. Hindi ko alam kung may mga pinagkagastusan ka in the past o may mga inilabas ka talaga na pera in the past. Sana wala kang utang. Okay? Kung wala kang utang, pwedeng iba sa inyo is may mga taong nangutang sa'yo. Pwedeng nandun sa point na yon na maaring naiisip mo pa. Sa iba naman sa inyo is may mga naganap o nangyari in the past na talaga naglabas ka ng pera and this time nandun ka sa point of recovering. No? Nandun ka sa point na you try to make it balance this connection. Magkakaroon na pagbabago sa iyong kaperahan before ending of this year. Yan, palapit na siya, medyo malapit na siyang mangyayari. Yun ang nakikita ko dito. Magkakaroon ng mga, magkakaroon na mas magiging more on balance ka this time sa nakikita ko sa iyo dito. Sa iba sa inyo, ingatan nyo na lang kasi minsan yung lakad-lakad nyo, malayo man o malapit yan, na traveling or lakad, yun yung isa rin sa gastos talaga, di ba? Kaya ingat-ingat din kayo. Mm. Yun yung mga pagkakagastusan mo lang din naman sa nakikita ko dito. Kumbaga, doon yung point na sakto na nga, lalabas ka pa. Pero okay lang, enjoy your life kasi life is short din naman sa nakita ko. Basta, try to make it balance, ano, yung sitwasyon mo. Mag-ingat na lang kayo sa mga tao na gagamitin ka or sana hoping hindi ikaw, yung mga nakaw, yung mamamanipulate ka ng sitwasyon, ganyan, makokontrol ka ng sitwasyon, mag-ingat ka na lang. Basta, balansin mo lang din yung paggastos o pag-ano mo sa pera mo. Pag-organize mo. Arigato namaste, God bless.